Magkano nga ba yung magagastos at pwede natin kitain sa pag-aalaga ng inahin? So yan yung pag-uusapan natin sa video na ito. Magandang araw mga farmer at welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga farmer, ay pag-usapan natin kung magkano nga ba yung magagastos natin at kung magkano rin yung pwede natin kitain sa pag-aalaga ng inahin. So marahil ay isa ka rin sa nagbabalak na mag-alaga ng inahing baboy. So panoorin mo ang video na ito at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para every time na may bago tayong upload ay updated po kayo. Andito tayo ngayon mga farmer sa ating mahiwagang whiteboard. So wala pa kasi tayong pambili ng whiteboard mga farmer. So tsaga-tsaga lang muna tayo sa ating scrap na coupon. So dito nakalagay mga farmer yung ating list of expenses natin. Ayan. So may nakalagay rin dito na gestating period. So ito yung mga paggagastosan natin mga farmer, no. So kung nakikita natin ay nasa 114 days yan yung pagbubuntis ng ating inahin. So meron tayo ditong kasta, feeds niya, rice bran. Kung naalala nyo mga farmer, no, sa ating mga naunang video na ginawa ay gumawa tayo ng tipid tips doon kung paano tayo makakatipid sa pagkain ng ating mga inahin. So panoorin nyo na lang mga farmer. So meron din tayo ditong purga tsaka sisical powder. So dito naman sa baba ay meron tayo ditong lactating period na 30 to 45 days. So yan kasi yung period mga farm bago natin iwalay mula nung pagkapanganak ng ating inahin. So meron tayo ditong paggagastosan na feeds din para sa inahin, sa piglets din na feeds, yung medication, yung mga oxytocin, vitamins ng biik, antibiotics, tsaka yung mga wound spray na ginagamit natin sa mga biik pagka panganak nila. So meron din dito miscellaneous. Yan, so kasama dyan yung ilaw, tubig, tsaka transportation. Yan yung ginagamit natin mga farmer sa pagbili ng ating mga feeds, no, sa gasolina or pamasahe man lang. So ngayon ay isa-isahin natin yan. So sa kasta ay gagastos tayo dyan ng, dito kasi sa amin ay 800 pesos yung kasta. So AI, hindi ko lang alam kung magkano, siguro nasa 1,000 yan. So sa feeds naman ay makakaubos tayo nito mga farm ng 5 sako sa gestation period niya. So pero nung gumawa kasi tayo ng tipid tips mga farmer ay makakaubos lang tayo doon ng 3 sako ng ating pakain na feeds. So tag 1,500 yung kuha ko sa isang sako times 3 is 4,500 pesos. So sa rice bran naman or darak na pang mix natin sa feeds ay gagastos tayo dyan ng 2 sako. So sa isang sako ay 500 yung kuha dito ng isang sako. So 1,000. Yan. So 1,000 pesos sa darak kasi 2 sako yung magagastos natin. Sa purga naman bago tayo magpakasta ay pinapurga natin yung ating inahin. So 30 pesos yung isang sachet mga farm. So yan lang yung gastos natin sa purga. Sa sisical powder naman mga farmer ay syempre ito yung mga premix na feed supplement natin na binibigay or inalalahok natin sa pagkain ng ating mga inahin. So makakaubos tayo niyan ng 2 pack. So tag 80 pesos yung isa. So 160. So yan. So 2 pack yung mauubos natin. Times 2 is 160. So yung total nito mga farmers sa ating gestation period ng ating inahin ay umaabot ng 6,490. So yun kapag sinusunod natin yung ginawa kong tipid tips na hinaluan natin ng darak yung pakain natin. So yan, so kapag feeds naman yung gagamitin natin lahat ay aabot yan ng 7,500 sa pakain pa lang. So plus 3,000 dito. So masyadong magastos yan. So halo-halo muna tayo ng darak para makatipid tayo. So ngayon naman ay punta tayo sa lactating period or lactation simula nung pagkapanganak niya. So sa feeds naman, simula 100 days niya mga farm ng pagbubuntis ng ating inahin ay magsisimula na tayong mag-lactating feeds. So makakaubos tayo niyan mga farmer ng 2 sako hanggang maiwalay na natin yung mga biik natin. So yung bintahan kasi sa amin mga farmer ng
feeds ng lactating ay 1,600. Makakaubos tayo niya ng dalawa. So 3,200 agad. Yan, so 3,200. Sa feeds naman ng piglets, so makaubos tayo niya ng tigkalahating sako ng booster feeds tsaka pre-starter feeds. So aabot yan ng 1,200. Yan, so sa medication at gamot naman, kasama na dyan yung mga oxytocin para sa ating inahin, purga, vitamins na mga biik, at kung ano-ano pa yung ginagamit natin sa pagpaanak sa ating inahin. So aabot yan ng 1,000 pesos. Sa miscellaneous naman, ay kasama dito yung ilaw tsaka tubig, tsaka transportation natin, pamasahe or ating gasolina sa pagbili ng mga feeds natin or kakailanganin natin sa ating babuyan. So dapat natin isama yung ilaw tsaka tubig kasi nga gumagamit tayo ng ilaw tsaka tubig para sa kanilang pagkain at siyempre sa ilaw para sa mga piglets natin. So gagastos tayo dyan ng 1,500. So ngayon total natin to. So abot to ng 6,900 pesos. So ngayon, ang total nito lahat mga farmer ng kabuuang pagbubuntis saka lactation period ng ating inahin ay umabot ng 13,390 pesos. Yan, so total expenses ito. Yan. So total expenses yan mga farm ng ating pag-iinahin. So ngayon ang tanong, kung magkano naman yung ating kikitain. So balik tayo dito mga farmer, no? So ito yung total ng nagastos natin. So hindi na natin isinali yung presyo ng inahin dito mga farmer kasi nga pag binenta din natin yung inahin na yon ay babalik din sa atin yung ginastos natin doon na pagbili ng inahin. So di na natin isasali yon dito. So yung kukompute na natin ay simula nung pagpakasta sa kanya hanggang sa maiwalay na natin yung mga biik. So ngayon, ang tanong kung magkano naman yung posible nating kitain. Ngayon naman mga farmer, dito na tayo sa ating estimated na profit. So ayan. So breakdown ko na lahat para mas mabilis na tayo. So for example mga farmer, nanganak ng minimum lang muna tayo ng 10 piglets yung ating isang inahin. So yung presyohan kasi dito sa amin mga farmer ng biik ngayon ay maabot na ng 3,500. So 3,500 yung isang biik. So times natin sa 10 yan. So makakuha tayo ng 35,000. So yan yung ating magiging gross income. So ibabawas natin yung computation natin kanina ng expenses natin. Total expenses is 13,390. So yan yung expenses natin sa loob ng 5 months yan na pag-aalaga ng inahin hanggang sa manganak na siya. So minus natin yan, babawas natin yan sa ating gross income. So lalabas dito is 21,610. So yan yung magiging net na income ng ating isang inahin mga farmer. So what if may tatlo tayong inahin katulad namin mga farmer, no? May tatlo kaming inahin ngayon. So i-times natin sa 3 yan yung ating net income. So makakuha tayo ng 64,830 sa tatlong inahin in every 5 months. So every 5 months kasi siya mga farm, or sa isang taon siguro is 2 beses siya manganak. So sabihin na lang natin na every 6 months siya manganak kasi nga meron pa yang pahinga pagkatapos ng panganak. Siguro abot pa yan ng 1 week to 2 weeks bago siya magpakasta ulit. So i-minimum na lang natin ng every 6 months. So ganyan. So every 6 months is meron tayong 64,830 sa ating tatlong inahin. So what if yung ating inahin mga farmer, no? So gumawa ako dito ng computation na isa. So kagaya kasi ng ating isang inahin nung nakaraan mga farmer, no, ay nanganak siya ng 14. So 14 na piglets. So ganun pa rin yung computation times 3,500. Yan, so makakuha tayo ng 49,000 na gross income. So ganun pa rin yung expenses natin doon mga farmer, no. So 13,390 pa rin. So babawas natin yun sa ating gross na income. So makakuha tayo ng 35,610 sa 14 piglets sa isang inahin lang yan. So ganun kaganda yung
kitaan sa pag-iinahing baboy mga farmer, no? So balik tayo dito mga farmer, no? So hindi natin to hahangarin yung 14 na piglets na ito sa kada inahin. So dito lang tayo sa 10 piglets is okay na tayo. Balik na yung ating ginastos, saka meron na tayong income. So ito na yung pinaka-income natin sa isang inahin. So wag na nating hangarin yung 14 piglets kasi nga paswerte lang din yon. So kapag naka 14 piglets tayo is syempre masaya kapag ka nagkaganon kasi nga medyo malaki rin yung income natin. So ganun lang yun mga farmer, no, yung computation sa expenses tsaka profit ng pag-aalaga ng inahin. So yun mga farm, sana po ay nakatulong itong video natin na ito sa mga nagbabalak na mag-alaga ng inahin. So nakita nyo naman po yung potential na income sa pag-aalaga ng inahing baboy. So kung may mga tanong mga kayo mga farmer, suggestion or any clarification sa ating ginawang video na ito ay please comment down lang sa baba para sa ganun ay masagot natin at mapag-usapan natin yung mga katanungan ninyo. At syempre sa mga suggestion ninyo ay ma-improve pa natin yung mga ginagawa natin dito sa ating farm. So bago tayo magtapos mga farm ay shoutout muna tayo sa ating mga solid na supporters na lagi nag-aabang sa ating mga panibagong upload na ginagawa. So shoutout kay Sir John Mark Fernando ng Mustang Gaming. So shoutout sa iyo sir. So shoutout din kay Sir Agustin Montañez TV. So congrats sa iyo sir at more power sa inyong channel. Shoutout din kay History and News Channel TV. So maraming salamat din sa suporta. So shoutout din kay Ma'am Mary Jane Decena. So abangan niyo po ma'am yung mga gagawin kong videos about sa pagtatanim ng palay. So good luck din sa farming nyo sa palayan. At shoutout din kay Sir Georgie Duga-Duga. So maraming salamat sir sa inyong suporta. At sa mga gustong magpa-shoutout mga farmer ay please comment down lang sa baba para sa ganun ay may shoutout ko kayo sa mga next natin na mga videos. At yun nga mga farm, maraming salamat ulit sa inyong panonood. So sana po ay magkita-kita pa tayo sa mga next natin na mga videos. At make sure lang na nakasubscribe na kayo para palagi kayong updated sa mga bago nating videos na gagawin. So hanggang dito na lang mga farm at hanggang sa muli, happy farming!